Lawakan. Maramihan Oo. po na mga organisasyon, hindi po lamang ito mga kapatid, mga nasa mismong nagmamaneho o Yes. namamasada, kundi pati ho mga manggagawa ay kasama daw po dito sa binabanggit po na strike na ito. Basically nga, may mga demand sila, na sabi ko nga kanina, baka ho yung iba dito ay hindi naman, wala namang kontrol ng gobyerno, in all fairness. Imposible. Okay. Okay. Ngayon, mga kapatid, baka lang po hindi nyo at alam, no, sa mga late tuners po natin, kanina nga napag-usapan namin na may mga development ngayon sa gitnang silangan. At ito nga pong si Batman, aka Donald Trump, ano po, ay nagbigay po ng bagong pahayag. At sinasabi nga daw niya na, uy, ang magandang balita, mundo, people of the world, na yung Iran ay nakikipag-usap sa amin. At yung aking ultimatum ay binabawi na daw po niya. Ano ba basically sinasabi ng ninong mo? Nako, yung aking ninong, ninong sa kumpil. Nagbigay nga po siya ng pahayag, mga kapatid, para sa mga kagigising lamang sa Truth Social. Ang context ng mismong mensahe niya is nagkaroon daw ng pag-uusap ang Amerika, maging ang Iran, tungkol pa rin po dito sa nangyayaring sigalot dyan nga daw po sa Middle East. Pero tumanggi agad ang Iranian government. Ang sinasabi nga nila, fake news ka, Donald Trump. Dahil wala namang naganap na anumang pag-uusap or negotiation sa pagitan po yan ng Iran at ng United States simula pa nang magsimula ang gera noong Feb 28. So ito daw ay fake news according to Iran. Sa ngayon, inaantay po natin ang panibagong pahayag na ibibigay ni Donald Trump kung meron man. Pero tangkilikin po natin to sa punto po ng kumbaga, yung sabihin na po natin, no, yung magandang balita, no, na maaaring idulot nito sa mundo. Itong gantong pahayag po ni Donald Trump. Kasi nga una, nung ito po'y kanya sinabi, agad nang bumaba ng below $100 ang produkto, ang presyo ng crude oil. And then sa ilang pong mga bahagi po ng mundo, nakabawi, naka-recover ang stock market. But basically po, ang sinasabi nga dito, kung totoo itong sinasabi ni Trump, no, na hindi na nila bobombahin ang major po na mga planta ng kuryente, power, energy dito sa Iran. Yan ang kagandahan dyan. Kasi nga ito po ay nagpapahupa doon sa tensyon sa banta naman ng Iran na pag ginawa nyo sa amin yan, lahat din ng inyong mga kaalyado dito sa Gulf, bobombahin din namin ang kanilang mga planta ng enerhiya. Pati po yung mga planta nila ng krudo. Ito ho ang kagandahan dito. Di ho ba? Kumbaga, nagkaroon po kahit papaano ng relief sa atin. Na baka nga naman po, totohanan na ito. Kasi nga, itong si Donald Trump ngayon ay naoobliga na humingi ng pondo sa US Congress. At ang sinasabi po, malaki-laking halaga ito ang kakailanganin nila para po sa kanyang extended war. Kasi nga nung unang akala ho nila, ito'y mabilisan lang. Pero ngayon, meron na pong uncertainty kung kailan matatapos ito. Humihingi nga po ng malaki-laking halaga daw po itong Pentagon sa Kongreso po ng Estados Unidos na aabot daw sa $200 billion na supplemental funding para sa gerang ito. So far po, yan ang magandang balita. At mamaya nga po, depende yan siguro sa gising ni Donald Trump kung ito pa rin ang kanyang statement. Pero ngayon pa lang po, nagbigay na po ito ng kahit papaano po ay relief sa maraming bansa. Particularly po yung mga bansa diyan sa gitnang silangan na nadadamay po sa problemang ito. Although, sabi nga po ni Ted kanina, itong problemang ito na sinimulan po ng Amerika at ng Israel, ang latay nito sa atin, hindi lang ngayong taon ang bibilangin para makarecover itong mga planta po ng energy, ng petrolyo at LNG dyan sa Qatar para manumbalik sa normal ang kanila pong produksyon ng petrolyo. Kasi ang binabanggit po dito, 40 energy assets across 9 countries are severely damaged at yung pong global oil supply has fallen 11 million barrels per day. Ito raw po ang sinasabi nga sa ngayon na worst energy crisis in modern history created and started by the person named Donald Trump. True FM.
Kaya ho yung pressure daw po ng iba't ibang mga continents kay Trump, ganun na ho kalakas ngayon, kaya nagbabago na po ng tono itong ninong mo. Yan ang pinakahuli pong balita ngayon, international sa mga pangyayaring ito. Okay? Ninong ko Oo. bakit ba siya gusto niya mag-golf-golf lang habang tayong lahat nahihirapan? Nasa na naman kaya siya ngayon? Yung namang kumpare ng tatay mo na si Benjamin, Oo, si Benjamin Netanyahu ng Israel. oo, patuloy lang ho sa kanya namang ginagawa dito Sa Lebanon. Sa Lebanon. Silang dalawa ito si Batman at si Robin. Sige. But again, mga kapatid, opo, atin lang pong tangkilikin itong sinasabi ni Donald Trump na ito ng positive relief po naman para po sa buong mundo. Para nung pandemic, girl, andyan na ba si Yusek? Nung pandemic, naalala po ninyo, nung pandemic, doon sa mga bumili ng mga sasakyan halimbawa, dalawa yung susi mo na remote. Alright? Pagbili mo, ang ibinibigay sa'yo, halimbawa ng Toyota, isa lang. Kasi po, for lack ng chip. Tapos yung manufacturing po nila ng mga sasakyan, kahit na Japanese made yan, Korean made yan, yung iba po natitigil na manufacturing kasi yung chip doon sa makina, wala pa. Because that time, mga kapatid, yung pong mga materyales at saka yung factory, hindi po makagawa, hindi ma-transport because of the pandemic. Yun eh. Kaya po nagkaroon ng shortage, remember, sa mga computer chips nung pandemic. Pero nung pong nagkaroon na ng bakuna, naka-move on ang mundo ho dito, nagpatuloy na po ito, naka-recover na po sila. Kaya ngayon, kung bibili ka ng auto, dalawa na yung susi mo. Dati-rati po, isa lang ibibigay sa iyo eh. Kasi nga, kulang ng supply because of that chip na importante, mabenta ng auto, isa lang susi mo, okay lang yan, paparating yung next na susi mo. Kasi nga, yun ang sinasabi ng factory sa Japan. Alright? Okay na rin kaysa nauna yung susi bago yung kotse. Pwede na rin yun, baby boy. Oo. Mahirap Count naman your yung blessing. nasa yung dalawang susi, Wala pa wala yung yung kotse. kotse. Oo. O mabuti Pero, na lang pareho, susi, may kotse. Pero at least, hulugan. Tama? Tama. Oo. Ngayon, nung pandemic, doon sa mga bumili ng mga sasakyan halimbawa, dalawa yung susi mo na remote. Alright? Pagbili mo, ang ibinibigay sa'yo, halimbawa ng Toyota, isa lang. Kasi po, for lack ng chip. Tapos yung manufacturing po nila ng mga sasakyan, kahit na Japanese made yan, Korean made yan, yung iba po natitigil na manufacturing kasi yung chip doon sa makina, wala pa. Because that time, mga kapatid, yung pong mga materyales at saka yung factory, hindi po makagawa, hindi ma-transport because of the pandemic. Yun eh. Kaya po nagkaroon ng shortage, remember, sa mga computer chips nung pandemic. Pero nung pong nagkaroon na ng bakuna, naka-move on ang mundo ho dito, nagpatuloy na po ito, naka-recover na po sila. Kaya ngayon, kung bibili ka ng auto, dalawa na yung susi mo. Dati-rati po, isa lang ibibigay sa iyo eh. Kasi nga, kulang ng supply because of that chip na importante, mabenta ng auto, isa lang susi mo, okay lang yan, paparating yung next na susi mo. Kasi nga, yun ang sinasabi ng factory sa Japan. Alright? Okay na rin kaysa nauna yung susi bago yung kotse. Pwede na rin yun, baby boy. Oo. Mahirap Count naman your yung blessing. nasa yung dalawang susi, Wala pa wala yung yung kotse. kotse. O mabuti Pero, na lang pareho, susi, may kotse. Pero at least, hulugan. Tama?